Panginoon, sa oras na ito, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, nananalig sa mga salita mo, Panginoon, na sapat ito, na kapag ito'y aming pinaniniwalaan, aming pagtitiwalaan, wala pong mapapahiya sa amin, sa piling mo. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Ito ang mag-aalis sa amin mula sa kapahamakan, magliligtas sa amin mula sa kawasakan. Kapag magtitiwala kami sa iyo, O Diyos, at sa iyong mga salita, alam namin, Panginoong Hesus, na ikaw ay aming maaasahan. Ikaw ay aming mapanaligan, mapagtiwalaan at walang mapapahiya isa man sa amin na magtitiwala sa iyo. Kaya Panginoon, aming isinusuko sa iyo ang aming puso, ang aming pagkilos at ang aming buong pagkatao. Pagkat ikaw ang may sabi sa Acts 17, nahawak mo ang aming buhay, pagkilos at pagkatao. Kaya Panginoon, inilalagak namin sa iyo ang aming buhay. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, lalo na sa mga ganitong mga pangyayari, sa mga problemang aming kinakaharap, at anumang sitwasyon na aming kinakaharap. Naniniwala kami na mayroon kaming tagapagligtas. Isang Kristong nabuhay na mag-uli mula sa mga patay. Naniniwala kami kung ang libingan, Panginoong Hesus, ay hindi ka napigilan. Hindi ka naharang ng kamatayan, bagkos na buhay ka na mag-uli mula sa mga patay. Panginoon, kaya mo rin kaming ibangon. Kaya mo rin kaming iangat. Kaya mo rin kaming dalhin mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan. Kaya mo rin, Panginoon, magagawa mo, Panginoon, ang lahat ng bagay kung maniniwala kami sa iyo, kung mananalig kami sa iyo, kung magtitiwala kami sa mga salita mo. Kaya itong oras na ito, Panginoon, aming pinaniniwalaan na yung pangako mo ay sapat sa buhay namin. Salamat, Lord, sa dugo na binubuo mo. Salamat na nilinis mo kami at lilinisin mo pa kami kung magkulang kami. Salamat sa pagliligtas mo, Panginoon, at ililigtas mo pa rin kami, anuman ang aming sitwasyon na kakaharapin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa liwanag ng Espiritu Santo, sa pangunguna at gabay ng Espiritu Santo, ay aming lubos na pinasasalamatan ang iyong napakayamang kilos, Panginoon. Yung napakayamang biyaya sa oras na ito sa buhay ng mga mananalig, mananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. So, mga kapatid, napakahalaga sa oras na ito na makita natin ang ating puso, ang isyu ng ating puso, ang kalagayan ng ating puso. Ano ang ugali ng ating puso? Ito ba'y nakaugma sa prinsipyo ng Panginoon? Ito ba'y nakatugma sa anong pangako ng Panginoon at sinasabi ng kanyang mga salita? Mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat. Purihin ang Diyos sa buhay niya na nilagay sa buhay mo. Nang mula kang manalig sa Kanya, ang mga salita niya ay nananahan sa iyo. At wala po talagang nangarap na kasama ang Panginoon na nabigo. Sapagkat kung iyong mababantayan sa Bible, sabi niya, pinaiingatan niya ng gusto sa Proverbs chapter 4, verse 23, watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Ingatan ang ating mga puso. Bantayan ang ating mga puso. Kasi mula sa puso na yan ay bumabalon ang buhay, bumubukal ang buhay. Kaya napakahalaga ang isyu ng puso.
Ang puso din mga kapatid sa Bible, binabanggit ng salita ng Diyos doon sa 2 Kings chapter 5 verse 26. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang puso natin, ang kahulugan ay spirit. Ano ang spirit? Ito yung ating conscience, ito yung ating intuition, ito yung ating communion sa Diyos. Yung ating spirit, I serve God in my spirit. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos doon sa Romans chapter 1 verse 9 na ang sabi doon ang ating puso ay espiritu po yan. Na ang sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, for God whom I serve in my spirit in the preaching of the gospel of His Son is my witness. Ito yung kanyang saksi. Ito yung kanyang patutuo na itong spirito natin ang naglilingkod sa Diyos. Kaya pag ang spirito natin ay binabantayan natin yan, yung ating conscience. Gaano kalinaw ang ating conscience? Sabi ng Romans chapter 9 verse 1 na ang ating espiritu at ang konsensya natin ay nagpapatotoo kasama ng Espiritu Santo, sa Espiritu Santo. Kaya kung inyong mababantayan na ang ating spirit ang naglilingkod sa Diyos. Kung anong ginagawa ng ating kamay ay dikta lang yan ng ating espiritu. Kaya kung anong laman ng ating puso, yan ang ating babantayan. Kasi diyan bumubukal ang totoong paglilingkod. Diyan din bumubukal ang maling paglilingkod. Diyan din nagmumula ang maling paglilingkod. Diyan din nagmumula ang tamang paglilingkod. Kaya nga po, kapag ang ating espiritu ay tama, kaya nating sundin ang pinapagawa ng ating gobyerno. Kaya nating sundin ang pinapagawa ng ating mga magulang kasi ang ating espiritu ay hindi komplikado. Ang ating espiritu ay walang disobedience. Ang ating puso ay walang hatred, walang bitterness, walang pangamba, walang pag-aalala, walang pagkabalisa. Kaya ang ating espiritu, sinasabi ng salita ng Diyos, bantayan ito. Bantayan ito. Sapagkat pag hindi po natin ito babantayan, maaapektuhan talaga ang lahat ng uri ng ating paglilingkod. Maaapektuhan talaga ang lahat ng ating mga gawa. Maaapektuhan talaga ang ating galaw ng ating paniniwala. Resulta ng ating paniniwala. Sapagkat ang paniniwala, galing yan sa ating espiritu. At yung espiritu natin ay nilagyan ng Diyos ng grasya yan. Kaya nga, sabi ng Hebrew chapter 12:15, huwag nawa tayong kapusin ng grasya ng Diyos. Huwag tayong kapusin ng grasya ng Diyos because of bitterness na nag-spring up sa ating mga puso. Because of bitterness, dahil doon sa mga sakit, sa mga hurts, dahil sa ating nag-uumapaw na problema sa ating puso. Kaya nga ang salita ng Diyos ay laging pinababantayan. Sabi nga kung hindi natin bantayan ito, mga kapatid, tayo ang lugi. Kahit linggo-linggo ay nagsisimba tayo. Walang masamang magsimba. At yan namang pagsisimba natin ay talaga namang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba sapagkat gusto ng Diyos ayusin ang ating espiritu. Sa ating, kasi ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapakinig lamang tayo kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Makapakikinig lamang tayo kapag ang ating pinapakinggan o may nangangaral sa atin, ay doon nagsisimula ang paglakas ng ating espiritu. Doon nagsisimula ang pag-angat ng ating pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, kung iyong mababantayan, ang puso natin ay pinababantayan ng Panginoon kasi nandiyan yung binhi nilagay ng Diyos sa ating puso. Yan po yung sinasabi ng Luke chapter 8:11. Yung naalala nyo po yung parable na yon. Naalala nyo po yung yung parable na yon na kung saan now the parable is this, the seed is the word of God. Yung parable na yon,
makikita nyo po na ang salita ng Diyos ay binhi yan. Yun yung word ay binhi. Kaya nga po, kung ang ating puso ay nabinhian ng mga salita ng Panginoon, ay talagang lalakas po yan. Talagang sasagana po yan. Kaya doon sa Luke chapter 8, may mga binhi na nahulog sa daanan. Ito yung mga taong nakarinig. At nang dumating ang dyablo, dumating ang mga demonyo, alam nyo kung anong ginawa niya? Takes away the word from the heart. Yun yung aalisin ng kaaway, yung word sa atin. Yun talaga ang gustong alisin, bunutin, dukutin ng dyablo sa atin ang salita niya. Kaya nga, lalo na siguro kung wala tayong mga salita ng Diyos. Lalo na siguro kung ang salita ng Diyos wala sa atin. E anong dudukutin doon? Kaya kung makikita ng dyablo na empty yun, magdadala ng mga kasama yon. Kaya ang tao talaga lumalala kaysa dati. Kaya nga po, yung mga nahulog sa daanan, ito yung sa roadside, mga kapatid. Nung mahulog ito, anong ginawa? Dumating ang dyablo at dinukot ang salita ng Diyos sa buhay ng tao, sa puso ng tao. Inalis at talagang binunot yan doon so that they will not believe and be saved. Para hindi tayo maniwala at maligtas. Kaya ang concern talaga dito na hinahabol ng kaaway, ang salita ng Diyos na ating naririnig. Sapagkat ang salita ng Diyos ay alin? Magkabilay talim. At ito ay tumatagos hanggang sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Kaya ang salita lang ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pangunawa. Ano ang nangyayari sa ating side ng ating kaluluwa? Ano ang kaluluwa? Ito yung ating emosyon, ito yung ating will, ito yung ating isip. Yan yung laman ng ating kaluluwa. At ano yung ating katawan? Ito yung natural na nating katawan. Neutral. Ito ay recipient lang. Ito'y gumagalaw base sa dikta ng ating emosyon. Ito'y gumagalaw base sa dikta ng ating will. Ito'y gumagalaw base sa dikta ng ating iniisip. Mga kapatid, iyan yung isa sa gustong kalabanin ng kaaway. Atakihin ng kaaway. Yun yung word na natanim sa ating mga espiritu. Kasi ang espiritu, mga kapatid, walang ibang gagawin yan, kundi i-feed ang ating kaluluwa. I-feed, pakainin. Talagang ay magsalita sa ating kaluluwa. Kaya nga sinasabi ni David, "Then sing my soul, my Savior God, to thee." O Espiritu, mangusap ka sa aking kaluluwa. O aking Espiritu, maglingkod ka. O aking Espiritu, ay palakasin mo ang aking kaluluwa. Kasi ang Espiritu po ang naglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, ang ating kaluluwa, yan ang nasa gitna ng ating katawan at ng Espiritu. Kaya ang kaluluwa, nasa gitna. Kaya kung hindi po natin palalakasin yan, yung Word of God talaga, yan ang kailangan matanim sa ating isip. Kaya nga kung yung mababantayan, mga kapatid, mamaya sa susunod, makikita natin ano pa ang ibang dapat nating gagawin. Kaya nga ang Bible, kung mapapansin natin, meron pang saan nahulog ang pangalawa. Those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy. Tinanggap nila ang word of God na may kagalakan. Tinanggap nila, tandaan natin, ang word na sinasabi dito ay ang word na nagsalita, na nagkatawang tao sa atin. Ito yung Kristo na nabayubay sa krus, na nagkatawang tao sa piling natin, isinabuhay ang mga salita. Kaya nga tinawag siyang living word. Kaya nga sinabi ng Bible, active and alive. Salita na makatatalos, magkabilay talim na nakakatalos sa pinaghiwalayan ng espiritu at ng kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, ang Word of God lang ang naglalagay, nagbibigay sa atin ng pangunawa.
ano ang nangyayari sa ating paligid. Kaya ang Word of God, mga kapatid, siya ang taga-balanse. Malaman natin ano ang puso ng Diyos para sa ating lahat. Maintindihan, di lang malaman, maunawaan pa natin. Sapagkat ang salitang pangunawa, galing din yan sa Diyos. Na sabi ng Ephesians chapter 1, verse 18, na Lord, I pray na give us the eyes of an understanding. Open the eyes of an understanding. Kasi kung meron po na tayong pangunawang totoo na galing sa Diyos, di na kailangan ipag-pray. Kaya ang Word of God, mga kapatid, ito'y napakahalagang matanim sa ating puso. Maglaan ng panahon, maglaan talaga ng oras. Intentional po yan. Hindi yan by chance. Alam mo kung bakit na lang tayo naging talunan, ang dali nating masaktan. Sapagkat napaka-conscious natin kung ano ang nangyayari sa paligid, kaysa maging conscious tayo sa Kristong nabuhay na mag-uli para sa atin. Sa Espiritu Santo na nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay tungkol kay Kristo Jesus upang madakila ang Amang nasa langit. Kaya napakahalaga, ito po yung mga tumanggap na may kagalakan, pero ito yung mga tao din, dahil wala itong ugat, itong nahulog sa batuhan, dahil ito'y walang ugat, di nag-ugat, nag-ugat man sandali, pero hindi naging matibay ang ugat. Naniwala sila, they believe for a while, and in time of temptation fall away. Sa gitna ng tukso, laglag na naman. Sa gitna ng mga pangyayari, nalaglag na naman. Ito yung mga salita na nahulog sa batuhan. Mga kapatid, suriin mo ang iyong sarili. Saang lugar sa buhay mo na nahulog, na wala ang salita ng Diyos dahil may mga pangyayari sa buhay mo. Na dati ang init-init mo sa Panginoon. Nananalig ka kahit anong mangyari, Lord, sa iyo kami maglilingkod. Meron ng kanta, anumang mangyari, maglilingkod sa iyo. Sabi nga ng kanta, anumang mangyari, maglilingkod sa iyo. Anumang mangyari, susunod sa iyo. After 10 years, yung anumang mangyari na palitan, ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Kaya lagi tayong kinakawawa ng kaaway. Lagi tayong dinadali ng kaaway. Kasi ang totoo talaga, ang salita ng Diyos ang kanyang hinahabol dito. Ang inaatake dito ay ang kanyang salita. Yung paniniwala natin sa salita ng Diyos, yung paniniwala natin kay Kristo Jesus na siyang salita na nagkatawang tao, na namuhay sa piling natin, yan talaga ang inaatake sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Takutin tayo ng mga sitwasyon, takutin tayo ng mga problema, takutin tayo ng mga nangyayari sa paligid para mawala tayo sa ating tagapagligtas, para hindi na nating paniwalaan ang ating tagapagligtas. At paniwalaan natin ang mga negatibo, paniwalaan natin ang mga mali, paniwalaan natin ang mga kaguluhan, at minsan pa nga, yung mga mabuti, ang mas pinaniwalaan natin kaysa the best. Minsan payag na lang tayo na good, pero nasaan ang the best? Payag na lang tayo sa pwede na yan. Hindi pwede yung pwede na. Si Kristo ay si Kristo. Kung ano talagang kalooban niya, yun ang ating sundin pare-pareho. Kahit hindi pa natin gusto ito. Kahit hindi natin gusto dahil ito ang tama. Kailangan nating magpasako kung ano ang kalooban ng Diyos. Gaya niyan sa ating gobyerno, sa Romans 13, wala namang pamunuan na di talaga tinakda ng Diyos. Susundin natin sila. Paniwalaan natin sila. Itong spirito na kumakalat ngayon, na virus, totoo rin po ito, na meron po talagang
pandemic na umaatake. Mga kapatid, ano ngayon ang paniniwalaan natin? Yung spirito na yan na tuluyang kang mawasak o maniwala tayo sa salita ng Diyos na walang magagawa ang espiritu ng virus na yan, ang masamang espiritu na yan, na kapag tayo nanalig sa Panginoon, nandoon ang shield ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, He is our shield and He is our rock. Siya ang ating pananggalang. Ano ang paniniwalaan natin? Kaya ito yung uri ng tao, ng mga puso, itong tinatawag na una, nasa karsada. Kalagayan ng puso ito eh. Yung pusong nasa karsada, ibig sabihin puro external. Puro sa labas. Mas atin pang pinaniwalaan ang sabi-sabi kaysa maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos. Yung ito namang doon sa mga rocky, mabato na lugar, ito yung mga area na sa paniniwala natin na ito yung bagay lang na meron tayong may attachment tayo. Na tingin natin matibay na tayo doon. Yun ang ating sanggalang. Yung sinasabi nga, sabi nga ng Bible, some boast in chariots, some boast in their horses, but we will boast in the name of the Lord. We will boast in the name of the Lord. Ipagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon. Ito yung mabatong lugar, ito yung ating mga pinanghawakan. Ito yung mga bagay na matibay. Tingin natin, yun na yun ang ating ultimate na sagot. Gaya ng pera, gaya ng ano pa mang mga bagay na tingin natin, yun ang ating mga titulo sa buhay. Ngayon, may dumating na coronavirus. Ngayon, pantay lahat ang tao. Kahit sino ka pang matibay dyan. Lahat, pantay-pantay na tayo ngayon. Kasi bakit? Pag dumating talaga ang ganitong mga panahon, ito yung panahon na lalo tayong maniwala sa salita ng Diyos. Lalo tayong maniwala kay Kristo Jesus. Lalo tayong maniwala sa ating tagapagligtas na dahil sa kanyang dugo, handa niya tayong linisin, handa niya tayong buhayin, handa niya tayong bigyan ng pag-asa. At ang sino mang tumawag sa pangalan niya ay maliligtas. At pinakakasunod, ito yung binhi na nahulog sa mga matinik, sa tinikan, sa mga tinik na lugar. The seed which fell among the thorns, these are the ones who have heard, and as they go on their way, they are choked. Natukika ito, nabulunan ito. Na-choke saan? With worries, with riches, and pleasures of this life, and bring no fruit to maturity. Ito yung nahulog sa katinikan, na kung saan ito, nung marinig nila ang salita ng Diyos, nakarinig ng salita ng Diyos, lumalakad pa rin sila sa kanilang paraan. They go on their way. They are shocked. Ito, kaya nga doing God's work must be done in God's ways. Doing God's work must be done in God's ways. Balik tayo sa salita ng Diyos. Kaya dito, they go on their way, they are shocked with worries. Natukika, nabulunan, nalunod sila sa kanilang saan? Sa pag-aalala. Nalunod sila sa kanilang kayamanan. Ay talaga naman, nakakalunod naman talaga ang kayamanan. Nakakalunod ng nakakapalakpak ng ego yan. Pero sila ba ay exempted sa worry? Hindi sila exempted. Di po tayo exempted sa worry. Kahit meron kanyan, hindi nangangahulugang panatag buo na buhay mo.
ang dami ng meron din yan, buo ba buhay nila? Kasi ang kabuuan ng buhay, walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. And pleasure of this life, itong puro, alam mo ba yung pleasures of this life? Yung puro kasiyahan, puro sarap, puro tingin natin ginhawa ang kailangan. Alam niyo po, mga kapatid, hindi na nangahulugang naka-aircon ka, malamig ang lugar, malamig din ang ulo mo. Lugar lang naman ang malamig. Kahit talaga namang palakasin mo pa ang lamig kung ang ulo mo talaga puno ng init, ang init ng galit mo sa asawa mo, ang init ng galit, pero maraming pera ito. Anong magagawa natin doon? Pero kilala naman daw nila ang salita ng Diyos at kilala nila ang Diyos. Pero bakit hindi buo ang buhay? Bakit parang may kulang? Mga kapatid, ito ang mabuting balita. Kay Kristo Jesus, meron tayong kakontentuhan. Kay Kristo Jesus, meron tayong kapayapaan. Sa piling ng Diyos, meron po tayong kagalakan. Sa piling ng Panginoon, meron po tayong katiyakan. Kahit anumang problema, mga kapatid, kung siya ay nabuhay na mag-uli mula sa kawalan, siya ay nagawang nagkatawang tao. Ang sabi niya, kung nasa atin ang kanyang espiritu, kasama ng ating espiritu, maniwala ka kapatid, iaangat niya ang iyong espiritu, babaguhin niya ang ating isip. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2:16 na meron tayong isipang kagaya ni Kristo Jesus. Alam mo, pag meron tayong isipang kagaya na yan, ay antindi natin Sabi ng Philippians chapter 2 verse 5, meron tayong ugaling kagaya ni Kristo Jesus. Magkakaroon tayong ugaling kagaya ni Kristo Jesus. Kaya nga po mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit maraming lumalago sa Panginoon. Pero itong pangatlo na kung saan ay talagang nandoon sa turn mga kapatid. Nandoon sa tinikan na nahulog. Ito ay natukika, nalunod, na napupungas-pungas dahil sa worries, dahil sa riches, di alam siguro paano gastusin. At dahil sa pleasure of this life, kung anong mga pangkasiyahan na extreme, kala nila yun na ang sagot ng kanilang mga hinahanap sa buhay. At anong isa pa? And bring no fruit to maturity. Walang bunga ng pagiging matured. Di lumago. Ano nangyari? Lalong lumulugo kaysa lumago. Pero, pang-apat, ang binhi na nahulog sa napakatabang lupa, ang binhing nahulog sa tamang espiritu at may tamang puso. These are the ones who have heard the word in an honest and good heart and hold it fast and bear fruit with perseverance. Alam mo yung bear fruit with perseverance, meron talagang pagpupursige, no? Yung mga taong ito na merong tamang espiritu, malusog na espiritu, may malusog na puso. Ito yung binhi doon na hulog, doon na tanim, doon na laglag, doon na itanim ng malalim, nag-ugat ang malalim. Mga kapatid, nung pagkaugat nito yung tumanggap ng salita ng Diyos in an honest and good heart, totoong puso, and hold it fast, pinanghawakan ito. Meron po talaga tayong participation, mga kapatid. Meron po talaga. Kung magpa-participate tayo, meron po talaga. Meron po talagang tayong dapat tugunan. Kaya wag po tayong lalayo
sa mga pagtitipon. Huwag po tayong lalayo sa live broadcast na ito. Huwag po tayong mawala sa salita ng Diyos. Huwag tayong mawala kay Kristo Jesus. Huwag po tayong mawaglit. Magkaroon tayo talaga ng panahon kay Kristo Jesus, mga kapatid. Ito ang sagot ng ating pamilya, sagot ng ating mga anak. Ito ang katugunan kung paano ang ating mga anak makakita ng bagong pag-asa. Makakita ng pag-asa, makakita ng sukdulang kaligayahan meron ang Diyos. Pag sinabing sukdulan, kasi walang katumbas yan eh. Kasi, di ba naman sukdulan yung wala kang pera, masaya ka pa rin. Karamihan ngayon, ang kasiyahan lang may pera. Di lalo na ngayon sa kalagayang ganitong panahon. May balita ng coronavirus, sino pang maging maligaya dyan? Di ka makalabas. Kung nasa loob sa atin si Kristo Jesus sa ating puso, andoon ang ating kagalakan. Iyan ang buhay na nasa piling ng ating Panginoong Yesus. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Gusto kong makita mo sa oras na ito, sino ba si Kristo Jesus sa iyo? Gaano ba siya katotoo sa iyong buhay? Paano mo ba siya binibigyan ng mataas na diin na sa gitna ng anumang sitwasyon sa buhay mo, naniniwala ka pa rin na makapangyarihan siya? Kaya niyang pagalingin ka, anuman ang iyong kalagayan. Kaya kung natanim talaga sa puso mo ang salita niya, walang pagsala, kapatid, na mabibigo ka. Di papayag ang Diyos na di kanya pagpapalain. Kung talagang nananatili sa atin ang salita niya, nanatili tayo sa kanya at ang mga salita niya, sabi ng John 15, hingin mo na ang iyong maibigan at ito'y pagkakaloob niya. Napakahalaga ang taong nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ngayong araw na ito, kung iyong bantayan o anumang araw meron ka o gabi man sa iyong lugar, sa Diyos walang gabi o araw, iisa sa kanyang paningin yan. Kaya kayang gawin niya ang lahat ng bagay sa buhay mo. Maiayos, masinop lang ang iyong espiritu upang makapaglingkod ka ng lubos, magdadala ng karangalan sa Kanya at maraming buhay na maliligtas patungo sa piling niya dahil sa buhay mong punong-puno ng pag-asa. Dahil sa pagmamahal ni Kristo Jesus, kitang-kita sa buhay mo. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Manalangin tayo, Panginoon, sa oras na ito. Kung ang aking kapatid ay nakikinig sa oras na ito, ay dalangin ko na anumang issue ng puso ng aking kapatid, ay dalangin kong ikaw ang magpinaka-master o pinakahari sa puso ng aking kapatid na nakikinig ngayon. Dalangin ko, Panginoon, na maghari ka sa kanyang buhay. Dalangin ko na patuloy mo kaming pagharian, o banal na Espiritu. Patuloy mo kami, Panginoon, na pangunahan, o banal na Espiritu. Patuloy mo kami na samahan, o banal na Espiritu. Pagkat alam namin, walang napapahiya. Walang napapahiya sa sino mang manalig sa iyo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aking anak, ika'y minamahal, kahit sino ka man, pangako ko'y di ka iiwanan ni pababayaan. Ika'y aking tutulungan sa iyong kabigatan. Ang luha mo'y magiging kagalakan. Ang puso mo may kapayapaan. Sa akin ka lumapit at mamahinga. Yan ang sinabi niya sa Matthew 11.
28 to 29. Sa kanya ka lumapit, sapagkat siya ay may kapahingahan. Sa piling niya ay may kasapatan. Purihin ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. Amen at amen. Ito po si Pastor Dong. Pagpalain tayong lahat ng Glory Christian Center, Parañaque. Pagpalain tayong lahat sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen.